Totoo ngang mambabarang kayo? Anong gagawin mo sa akin? Huwag kayong lalapit! Huwag! Aalis na po ako! Huwag niyo lang po akong papatayin! Wala akong ginagawa masama. Marami lang ako inaasikaso. At anong masama sa paglabas-labas ko, Han? Isa pa, kesa magmukmuk ako sa pangungulila sa iyo, edi nilibang ko na lang ang sarili ko kasama mga katrabaho ko. Mas okay na yun kesa mambabae ako. Isa pa, alam mo namang hindi ko magagawa yun. Kayo ni Miggy ang buhay ko kaya wala kang dapat ipag-alala. Sana nga, Han, dahil hindi kita mapapatawad sa oras na malaman ko na niloloko mo ko. Hinding-hindi. Kuya, talaga bang nagagawa mong lokohin si Ate Lori? Hindi niya man lang inisip ang nararamdaman niya. At ikaw, babae, hindi mo ba nakikita kung ano sinisira mo? Naninira ka ng pamilya. Ahas ka. Sa dami lang pwede mong tuklawin yung may asawa pa. Ang lungkot pa ng buhay mo para sirain ang isang masayang pamilya, ha? Tapos na. Ngayon, hihintayin naman kayo ng impyerno upang muling pagbayaran ang kasalanan nyo dito sa lupa. Kung isa sa mga araw na ito ay muli tayong magkikita-kita, nasisiguro ko na matutuwa akong makita kayo roon upang ipaalala sa inyo ang mga kawalang hiyaan ninyo. Taon 2009, Quezon. Bandang 9:00 ng gabi, patakbong tinungo ni Arnel ang bahay ng kanyang kasintahan. Bahagya siyang nakainom nung mga oras na yon. Napapailing naman si Aling Gaying sa kanyang silid habang hawak ang isang itim na kandila at nag-uusal ng mga kakaibang salita. Napatigil na lamang yon para puntahan ang kanyang apong si Rika sa silid nito. Rika, buksan mo tong pinto. Kausapin mo naman ako. Rika, patawarin mo na ako. Lintik na ito Saksakan ng kulit. Aba, konting-konti na lang talaga babarangin ko na yung buwisit na yan. Ano na naman kaya ang pinag-awayan nila? Rika, ano? Wala ka bang balak itaboy ang ulol na asong tahol ng tahol sa labas? Ay, Lola Nay, huwag niyo na lang po siyang pansinin. Sigurado ako na magsasawa din siya sa kakasigaw. Kapag hindi mo kinausap at pinaalis siyang si Arnel, ay ako lalabas dyan. Alam mo kung paano ko patatahimikin ang lalaking yan. Nakakarindin at nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Ay, paulit-ulit niya na lang ho akong dadramahan para mapatawad ko siya at pagkatapos ay babalik din naman siya sa dati niyang gawi. Balik sa bisyo at mambababae pa rin naman. Aba, hiwalayan mo na habang maaga pa. Marami pang matinong lalaki dyan. Bakit ka magtsatsaga sa katulad niya? Sabihin na natin na wala kang makikitang kapintasan sa mukha pero hindi ka naman kayang buhayin. Kapag yan ang nakatuluyan mo, araw-araw masakit ang ulo mo sa pangungonsume. Sige na, kausapin mo na at tulukan mo na ang relasyon ninyong mas magulo pa sa... Ay, nako! Napilitan na lamang pagbuksan ni Rika si Arnel. Agad pa yung yumakap sa kanya ng mahigpit. Sabi ko na nga ba, hindi mo talaga ako kayang tiisin. Hindi dahil pinagbuksan kita ng pinto at pinapasok kitang muli sa bahay namin, nakalimutan ko na mga kasalanan mo sa akin. Mahal, sorry na. Pangako magbabago na talaga ako. Hindi ko naman sinasadya ang mga nangyari. Siyempre, lasing lang ako noon tapos nagkatampuhan tayo kaya malungkot ako at nadala lang ako ng sitwasyon. Kaya pumatol ka sa iba? Nakakadiri ka? Hindi dahilan na lasing ka, malungkot o kahit na ano pa man. Lasing ka lang pero imposible na hindi mo alam at kayang kontrolin ang sarili mo kung talaga mahalaga ako sa'yo. Hindi ka sana magpapadala sa kahit anong tukso. Sadyang babaero ka lang talaga at higit sa lahat, manloloko. Hindi ka na magbabago, Arnel. Kaya mabuti na rin na mag-usap tayo ng masinsinan at maging malinaw na rin sa atin ng lahat. Hindi ko na kaya magtiis pa sa relasyon natin. Mahal kita pero mas kailangan ko ang sarili ko. Kailangan ko nang piliin ang sarili ko dahil punong-puno na ako. Pagod na ako sa relasyong ito. Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Rika, wag naman ganito. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hindi ako papayag. Tama na, Arnel. Kahit ano pang gawin mo, hindi na magbabagong isip ko.
Ang totoo, matagal ko na tong gustong gawin. Hindi mo ako masisisi dahil paulit-ulit kitang pinatawad. At ikaw, wala ka nang ginawa kundi paulit-ulit akong saktan. Hindi ka na magbabago pa, kaya tinatapos ko ng lahat sa atin. Makakaalis ka na. Hindi tayo maghihiwalay. Papatayin na lang kita kesa hiwalayan mo ako at pakinabangan ka ng iba. Anong sabi mo? Ang lakas na loob mo para pagbantaan ng apo ko, ah. Ang tagal ko nang nagtitimpi sa iyong lentik ka. Hindi ka ba marunong umintindi o bobo ka lang talaga? Ayaw na sa iyo ng apo ko. Kaya mabuti pa, umalis ka na. Kung ayaw mong pagsisihan buong buhay mo ang gagawin ko sa iyo. Gusto mo bang pabulain ko yung bibig mo sa kinatatayuan mo ngayon, ha? Dinuro ni Lola Gayeng si Arnel habang nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa binata. Nanlamig ang katawan ng lalaki at dahan-dahang napahakbang ang paa papalabas ng bahay. Ha? Totoo nga mambabarang kayo? Anong gagawin mo sa akin? Huwag kayong lalapit. Huwag! Alis na po ako. Huwag niyo lang po akong papatayin. Binabalaan kita. Huwag mo nang guguluhin pa ang apo ko. Dahil sinisiguro ko na hindi mo magugustuhan ang parusang gagawin ko sa iyo. Naintindihan mo? Ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka na habang may pagkakataon ka pa. Takbo! Apo, kuhanan mo nga ako ng tubig. Anak ng... Agad namang tumungo sa kusina si Rika at bumalik. Dala ang isang baso ng tubig at iniabot sa kanyang lola. Sa pagkakataong yun, ramdam niya ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng kanyang lola nanay. Yun na kasi ang nagpalaki sa kanya mula nang iwanan siya ng kanyang sariling ina. Hindi niya man kadugo ang matanda, ay batid niyang higit pa sa ina ang pagmamahal na ibinubuhos noon sa kanya. Heto na ho, uminom po muna kayo. Masyado niyo naman tinakot yung tao. Ayan tuloy. Abat, mukhang nag-aalala ka pa rin sa mokong na yun, ah. Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? Pinalaki kita na maayos at ganyang kaganda tapos pagbabantaan ka lang niya. Ang kapal ng mukha niya. Isa pa, hindi naman ata tao yun. Hayop siya! Hayop! Ayan, tama na kasi Lola. Baka mamaya kumapano pa kayo dahil sa kanya. Ay, sana madala na siya. Ayaw ko na makitang pagmumukha niya. Sapat na sa akin na nariyan kayo at alam ko na kayo ang totoong nagmamahal sa akin. Kaya kahit ano mangyari, wala akong dapat ikatakot dahil nandyan kayo para sa akin, Lola. Paano yan, Apo? Tumatanda na ako't lahat-lahat eh. Darating ang araw na hindi man natin tanggap o maaaring pareho tayong hindi pa handa. Maaaring mawala ako o ikaw naman tong malayo sa akin. Hindi naman pwedeng dito ka lang palagi sa tabi ko. Sa tingin nyo, kaya ko kayang iwanan mag-isa kayo dito? Dito lang ho ako. Makakahanap din ho ako ng magandang oportunidad dito na hindi ko kakailanganin pang iwanan kayo. Aalagaan ko rin po kayo katulad ng pag-aalaga nyo sa akin mula nung maliit pa lamang ako. Huwag mong alalahanin yan. Bukal sa kalooban ko na mahalin, alagaan at palakihin ka ng maayos. Kahit mag-isa lang kitang itinaguyod at wala akong kaalam-alam sa pagiging ina. Pero marami akong natutunan mula nung iwan ka sa akin ng tunay mong ina. Akala ko'y masaya na ako mag-isa noon, pero naging mas makabuluhan ang buhay ko nang dahil sa'yo. Masayang puso ko mula nung napunta ka sa akin, Apo. Mabuti pa nga ho kayo, minahal ako ng lubos kahit hindi niyo ako kadugo. At kahit alam niyong mahihirapan kayong palakihin ako na mag-isa, samantalang, Apo, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Mabuting tao ang nanay mo. Ginawa niya yon para mas mapabuti ka. Akalain mong hindi naman siya pinanagutan ng tatay mo kaya, ayun, mas minabuti niyang iwanan ka na lamang sa akin matapos kanyang ipanganak. Ngunit kailangan mo ring sundin ang gusto mo. Hindi ba't gusto mong makarating ng Maynila at doon magtrabaho?
Gusto ko po, pero okay na po sa akin dito. Gusto ko pa rin po yung madali ko kayong mabibisita anumang oras na mamimiss ko kayo, Lola. May nakausap na ho akong nanay ng kaklase ko. Marami daw siyang mga kakilala na naghahanap ng mga kasambahay dito sa probinsya. Tatawagan niya na lang daw po ako kapag nakahanap na siya na magiging amo ko. Ay, mabuti naman kung ganon. Basta siguruhin mong mababait ang magiging amo mo. Kapag sa umpisa pa lang salbahin na, layasan mo na agad. Parang relasyon lang yan. Kapag nakitaan mo na ng hindi mo gusto sa umpisa pa lamang, umayaw ka na bago mo pa pagsisihan ang lahat. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Hindi ko naman huhahayaan na api-apihin lang nila ako. Aba, marunong ho yata akong lumaban. Ay, siya nga pala, Apo. Magdoble ingat ka, ha? Hindi natin alam kung ano talagang tumatakbo sa isip ni Arnel. Iniisip niyo pa po ba talaga na magagawa niya akong saktan katulad ng sinabi niya kanina? Pagbabanta sa buhay ang ginawa niya. Hindi tama at wala rin dahilan para makampante ka. Mabuti nang nag-iingat, kaya mas okay na rin na magtrabaho ka na muna sa malayo-layo. Tama nang bisitahin mo lang ako ng 1 beses sa 1 buwan para makaipong ka kaagad. Pag-ipunan mo yung pag-aaral mo sa kolehiyo. Hindi pa huli ang lahat. Yung iba nga ay may asawa't anak na ipinagpapatuloy pa rin ang pag-aaral. Tutulungan kita, Apo. Yung mga itinabi kong pera ay ipandadagdag natin sa pag-aaral mo. Nako, ang lola nanay ko talaga. Ako na hong bahala. Ang gusto ko lang, malusog kayo palagi at nandyan kayo para sa akin. Gusto ko na kapag nagkaroon ako ng pamilya, makakasama ko pa rin kayo. Salamat, Lola Nanay. Salamat sa lahat-lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Ay, tama na. Baka magkaiyakan pa tayo dito. Makalipas ang 1 linggo, nakahinga na ng maluwag si Rica. Hindi na kasi ng gulo pa si Arnel. Nang minsang makita nila yon ay nakatingin na lamang sa malayo at nababakas pa rin ang takot sa mukha nito. Isang araw, may natanggap na tawag si Rica mula sa nanay ng kanyang dating kaklase noong high school. Oh, anong sabi? May mapapasukan na raw akong trabaho. Nagpadala raw ng pamasahe para sa akin yung amo ko. Bukas daw kailangan ko ng bumiyahe, Lola. Bale, dadaanan ko po muna yung pera kay Tia Merla. Aba, mukhang mabait nga ang magiging amo mo, ha? Ay siya, mag-asikaso ka na ng mga gamit mong dadalhin. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, Apo, ha? Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman ganun kalayo yun dito. Siguro, mga 2 o 3 oras lang ang biyahe. Abay, malayo-layo rin yon at wala akong magagawa para protektahan ka. Hindi na ako yung maliit na bata para oras-oras ay kailangan nyo pang bantayan. Sapat na yung mga paalala nyo para matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Babaunin ko lahat ng natutunan ko sa inyo, kaya nasisiguro ko na hindi sasakit ang ulo na magiging amo ko sa akin. Eh, mabuti naman kung ganon. Kayo nga ang inaalala ko, Lola eh. Huwag kayo masyadong magpapaabot ng kainitan ng araw sa taniman nyo ng mga gulay, ha. Baka sumama ang pakiramdam nyo. Kung maaari lang sana, huwag kayong pupunta dun mag-isa. Baka mahilo na naman kayo. At saka, huwag na kayong masyadong tumanggap ng mga nagpapatulong sa inyo sa pambabarang. Baka mamaya, balikan kayo ng mga kamag-anak ng mga binabarang ninyo. Ay sus, yan ang huwag mong alalahanin. Matagal ko nang ginagawa ang bagay na ito at kayang-kaya kong protektahan ang sarili ko. Isa pa, binabasa ko muna ang isipan ng isang tao bago ako tumulong. Hindi sa lahat ng pagkakataon, biktima ang lumalapit sa akin kung minsan ay mga taong punong-puno ng puot dahil sa inggit. Mga taong hindi masaya para sa kaligayahan ng iba. Ay, mamimiss kita, Lola Nanay. Basta, kapag hindi tayo magkasama, kailangan nating maging malakas at ingatan ang sarili natin para sa isa't isa, ha? Pag uwi ko sa susunod na buwan, kung sakaling papayagan ako ng amo ko, bibilhan ko kayo ng bagong damit at papalitan ko na rin yung tsinelas ninyo. Ano?
Abat manipis at naluma lamang ito pero matibay na matibay pa rin. Isa pa, paborito ko kaya ito. Pati na rin itong duster ko. Ang mabuti pa ibilhan mo ko ng panty, Apo. Yung kulay pula sana. Alam mo namang paborito kong kulay yon. Kasi nagkakandawala yung iba at hindi ko malaman kung nasaan na. Naitabi mo ba? Lola, wag ho kayo magagalit sa akin ha. Ano ho kasi, itinapon ko na ho yung iba para hindi nyo na ho maisuot. Bukod po sa butas-butas na, maluwag na ho ang garter at parang kasing edad nyo na yung mga yon. Pambihira ka naman talaga, oo. Kaya naman pala. Akala ko naman ay ninakaw pa nung gurang na mukhang manyakis nating kapitbahay. Lola Nani talaga. Mabait naman ho si Tatang Karyo. Sadyang pakindat-kindat lang ho ang mata nun. Manirisim ho yata. Uy, akala niyo siguro kinikindatan kayo, ano? Ay, hindi ah. Sadyang mukha lang talaga siyang... siya, tama na nga. Halika na, mag-impake na tayo ng mga damit mo at baka kung saan pa mapunta ang usapang ito. Kinabukasan, maagang umalis si Rica dahil pupuntahan niya pa ang bahay ni Aling Merla. Nang makarating doon, agad namang iniabot sa kanya ang pamasahe at nakausap niya na rin ang kanyang amo dahil tinawagan yon ni Aling Merla para ipaalam na bibiyahe na ang dalaga. Lubos namang nagpasalamat si Rica bago tumungo sa terminal ng bus. Ipinahatid pa yon sa asawa ni Aling Merla dahil pumapasada rin yon ng tricycle. Agad naman yung nakasakay ng bus at eksaktong papaalis na rin nung sila ay dumating. Makalipas ang mahigit 3 oras, nakarating na rin yon sa isa pang lalawigan sa Quezon. Sumakay pa siya ng jeep at tricycle bago nakarating sa bahay ng kanyang amo. Tinitigan niya ang numero na nakalagay sa may gate upang masiguro kung yun nga ang bahay na dapat niyang puntahan. Agad niyang pinindot ang doorbell at maya-maya mayroong lumabas na lalaki. Nakangiti naman siyang pinagbuksan noon. Ikaw ba si Rica? Yung magiging kasambahay namin? Opo. Ako nga po. Magandang araw po. Akin na yung isang bag na bitbit mo. Ako na lang ho, kaya ko naman. Nakakahiya naman po sa inyo. Nako, maging komportable ka na, tanggalin mo yung hiya-hiya ha. Bilang kasambahay namin, magiging parte ka na rin ng pamilya namin. Han? Oh, nandyan na pala si Rica. Naku, napakaganda naman ng kasambahay natin. Tuloy ka, si Miggy nasa school pa. Siguradong matutuwa siya kapag nakita ka niya. Ilang taon ka na? Magto-22 na po sa susunod na buwan, ma'am. Ate at kuya na lamang ang itawag mo sa amin ni Sir Bobby mo. Feel at home. Tara, sumabay ka na sa amin at magtatanghalian pa lamang kaming dalawa. Hinintay ka talaga namin at nagluto ako. Ituturo ko sa iyong lahat ng paboritong ulam na mag-ama ko para hindi ka mahirapan sa kung anong lulutuin mo para sa kanila. Samahan mo na lang muna siya sa magiging kwarto niya. Ako nang bahala maghain ng pagkain. Thank you, Han. Kita mo, ang bait ng asawa ko, no? Oo nga po, mukhang mabait po si Kuya Bobby. Maswerte ho kayo sa kanya. Salamat. Salamat dahil siyang ibinigay sa akin ng Diyos. Siya nga pala, habang mas maaga pa sasabihin ko na sa iyong totoong estado ng pamilya namin. Si Miggy, yung anak namin, ampun namin mag-asawa pero tinuring ko siya na parang sarili ko ng anak. Hindi na kasi ako magkakaanak dahil wala na akong ovary. Buti nga nagkataon na may kaibigan niyang kuya mo na nagpaampun ng bata kaya ayun, malaking biyaya para sa amin si Miggy. Hindi niya alam na adopted siya. Hindi pa kami handang sabihin sa kanya Mahal na mahal ko siya, Rica. Kaya kapag nakaalis na ako, ikaw na ang bahala sa kanya, ha? Ay, ang totoo, nahirapan ako magdesisyon kung susundin ko ang pangarap ko na makapagturo sa ibang bansa dahil iniisip ko pa lang na mapapalayo ako sa kanila napapaluhan ako. Buti na nga lang supportive ang asawa ko. Sabi niya sa akin, matagal ko nang pinapangarap na makapagturo sa ibang bansa at minsan nang magkaroon ng ganitong pagkakataon. Kaya ayun, itutuloy ko kahit talagang mahihirapan ako. Para rin naman to sa amin. Lalong-lalo na sa pag-aaral ni Miggy at dagdag na rin sa savings. May trabaho din naman ang kuya mo pero
hindi naman sapat kahit pagsamahin naming dalawang sahod namin. Dahil sa private school ako nagtuturo. Hindi nga kakasyang pansahod ko sa iyo eh. Kamamatay lang kasi ng biyanan ko. Siya sana ang magbabantay kina Miggy. Pareho po pala kami ni Miggy. Hindi rin po kasi ako totoong anak ng kinamulatan kong ina. Talaga? Opo, sabi niya po sa akin, hindi raw po kasi pinanindigan ng tatay ko yung nanay ko nung ipinagbubuntis ako, kaya siguro ipinamigay niya na lamang ako. Anong naramdaman mo nung malaman mong ampun ka? Nasaktan ka ba? Umiyak ka ba? Hinanap mo ba yung tunay mong mga magulang? Hindi naman po ako nagalit dahil mahal na mahal ho ako ng lola nanay ko. Tumayo po siya bilang nanay at tatay ko. At natutuwa po ako dahil lagi niya pong sinasabi na hindi ko dapat sisihin ng nanay ko dahil iniisip lang naman daw po ng nanay ko kung anong mas makakabuti para sa akin. Kung sakali nga pong makita ko siya, magpapasalamat pa ako sa kanya. Ang bait mo naman. Napalaki ka ng maayos ng lola mo. Ayan, may cabinet dito. May mga ilang gamit din dyan. Kumot, bedsheet at kung ano-ano pa. Gamitin mo. At saka may itinabi rin ako mga damit na hindi ko na nagagamit. Ibibigay ko na rin sa iyo yon. Mamaya mo na ayusin ang mga gamit mo, ha? Kakain muna tayo at marami pa tayong dapat pag-usapan. Makalipas ang 1 linggo, habang nakatambay sa tapat ng isang tindahan si Arnel, ay pumarada ang motor ng dati nilang kaklase ni Rica at matalik na kaibigan na si Dennis. O tol, kumusta? Tulala ka dyan. Siguro namimiss mo si Rica, ano? Ikaw pala. Bakit ko naman mamimiss yun? Kung gusto kong makita, pwede ko naman puntahan. Siguro naman, humupa ng galit niya sa akin. Ay, kasalanan ko rin naman kasi yun. Naku, ang hirap kasi maging pogi, no? Sigurado nag-away na naman kayo dahil sa babae. Naku, magbagong buhay ka na kasi, tol. Kaya ka iniiwan eh. Baka makahanap na yun ng bago sa pinagtatrabahuhan niya. Malay mo, may mas pogi dun. Teka, pinagtatrabahuhan? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman umaalis yun sa lola niya. Kita mo na, hindi mo pa pala alam. Ang alam ko, nakaalis na si Rica. Ipinasok siya ni nanay bilang kasambahay sa... saan na nga ba yun? Nakalimutan ko na eh. Ay, may tumatawag. Hello? Saan ba? Pambihira naman, akala ko ba dito tayo magkikita? Ay, sige, papunta na ako dyan. Sige, tol, tagay tayo kapag may oras, ha? Agad na pinaharurot noon ang motor at hindi na pinansin pa ang noon ay makikiusisa pa sana na si Arnel. Kailangan ko malaman kung nasan siya. Kahit nasan ka man, hahanapin kita. Kailangan nating ayusin ang relasyon natin. Hindi ko hayaang itapon na lang ang ilang taon nating relasyon. Mahal naman kita eh. At kaya ko pa namang ayusin ang lahat para lang mapatawad mo ko. Hindi ko hayaan na maagaw ka sa akin ng iba. Mababaliw ako kapag tuluyan ka na wala sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Rica. Sa kabilang banda, anak, kapag nakaalis na si Mami at nasa work ang daddy mo, huwag masyadong makulit kay Ate Rica, ha? Okay po, Mami. Huwag matigas ang ulo kapag sinabing bawal, ha? Huwag ding makikipag-away sa school at laging gagawin ng school homeworks. Okay po, Mami. Alam niyo po, tinuruan ako ni Ate Rica sa math assignment ko kahapon. Ang galing-galing niya rin po magturo, Mami. Pwede rin po siya mag-teach like you. Ibig sabihin, matalino at magaling din sa klase ang Ate Rica mo. Hayaan mo, kapag sinuwerte at nakaluwag-luwag, pwede natin siyang tulungan makapag-aral sa kolehiyo. Hindi ba? Gusto mo ba yon, Rica? Ate, pangarap ko po makapagtapos ng pag-aaral at hindi ko po tatanggihan ang alok ninyo. Ipagdadasal ko ho na maging maayos ang trabaho nyo at maging ligtas kayo palagi. Isa hong malaking blessing na makilala ko kayo. Napakabuti po ng puso ninyo. Dahil mabuting tao ka rin. Kahit sandali ka pa lamang namin nakakasama, sobrang gaan agad ng loob ko sa iyo. Kampante akong aalis at sa iyo maiiwan na mag-ama ko. Pakiramdam ko nga, para nakitang nakababatang kapatid eh. Masyado naman seryosong pinag-uusapan nyo. Pwede bang sumali? Hello, baby boy. Bango ah. I love you. Namiss ka ni daddy ah. Kiss ko muna.
Napapasarap lang ang kwentuhan naming tatlo at kinakausap ko rin tong uniko iho natin. Sabi ko magbait sa Ate Rica niya kapag nakaalis na ako. Ginabi ka yata ngayon? Overtime? Ang daming tinatapos na trabaho sa office eh. Sakit nga ng katawan ko eh at inaantok na rin ako. Sobrang nakakapagod ang araw na to. Ganun ba? Teka, kakain na tayo. Rica, maghain ka na at kakain na tayo at nang makapagpahinga na rin tayo. Miggy, anak, tulungan mo si Ate Rica. Okay po, Mami. Ako na po maglalagay ng plates, Ate Rica. Aba, ang sipag at very good naman talaga ang anak ko ah. Manang-mana ka talaga sa amin ng mami mo. Kanino pa ba naman magmamana yan? Habang nag-aasikaso si Rica at Miggy sa kusina, inihanda naman ni Lori ang pamalit na damit ng kanyang asawa habang nagkukwentuhan ang dalawa. Alam mo, Han, kapag tinititigan ko si Miggy habang lumalaki, lalo mo na siyang nagiging kamukha. Ganun raw talaga kapag lagi na nating nakakasama. Kaya, sino makakapagsabi na hindi natin siya totoong anak? Anak natin siya. Kahit anong mangyari, tayo lang ang mami at daddy niya. Nung mga oras na yun, hindi nila inaasahan na maririnig ni Miggy ang kanilang pag-uusap. Ampun ako? Totoo po ba yun? Hindi niyo po ako totoong anak? Miggy, sandali lang. Magpapaliwanag kami ng daddy mo. Anak ka namin. Mahal na mahal ka namin, hindi ba? Oo. Hindi ka galing sa tummy ni Mami dahil hindi na pwedeng mag-baby si Mami eh. Kaya dumating ka sa buhay namin ng daddy mo. Anak, sorry. Sorry kung sa ganitong paraan mo panalaman. Gusto lang namin sanang sabihin sa iyo sa panahon na alam naming maiintindihan mo na. Anak, huwag ka nang umiyak. Higit pa sa isang inang pagmamahal na binibigay sa iyo ng mami mo. Ni minsan, hindi sumagi sa isip namin na hindi ka nang galing sa amin. Anak ka namin. Kami ang nagpalaki sa iyo at kami lang ang mami at daddy mo. We love you, anak. Nasaksihan ni Rica ang tagpong yun. Maging siya ay napaluha nang makita kung gaano naggulat at nasaktan si Miggy sa kanyang nalaman. Puno ng katahimikan ang kanilang hapunan. Nung nasa loob na ng kanilang kwarto, nagpaalam si Miggy sa kanyang mami Lori at daddy Bobby. Pwede po bang kay Ate Rica muna ako tatabi? Anak, nagtatampo ka pa rin ba? Galit ka ba sa amin ng daddy mo? Yumuko lamang ang bata at hindi napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Sige anak, kung saan ka mas komportable ngayon? Mahal na mahal ka namin, ha? Agad nang lumabas ng pinto ng kwarto si Miggy at tumungo sa kanyang Ate Rica. Mas lalo naman naging emosyonal si Lori nung mga oras na yun. Bakit naman kung kailan paalis na ako ay saka pa nangyari ito? Natatakot ako. Paano kung maapektuhan siya dahil sa nalaman niya? Paano kung isa sa mga araw na ito, ipilit niyang hanapin ng mga totoo niyang magulang? Han, kilala kong anak natin. Alam mo, natural lang naman yung reaksyon niya. Sigurado ko na nagpapalipas lang yun ng sama ng loob. Nabigla lang siya sa nalaman niya. Tayo lang ang kikilalanin niyang mga magulang. Wala nang iba. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo, bukas na bukas, kakausapin ko ulit siya bago ako pumasok sa trabaho. Matalino at mabait si Miggy. Kahit bata pa lang siya, nasisiguro ko na maiintindihan niya ang kanyang sitwasyon. Samantala, huwag ka nang umiyak. Alam mo, Miggy, napakaswerte mo dahil sila nagpalaki at naging mami at daddy mo. Alam mo, nakikita at nararamdaman ko kung gaano ka nila kamahal. Alam mo ba na pareho tayo? Ako kasi, iniwan ako ng nanay ko sa lola nanay ko, kaya siya na nagpalaki sa akin. Hindi ko naranasan na magkaroon ng tatay. Hindi katulad mo, may mami at daddy ka na sobrang mahal na mahal ka. Pero alam mo, nung nalaman ko yung totoo, hindi ako nagalit
At lalong hindi ako umiyak kasi sobrang mahal na mahal din ako ng lola ko. Kaya dapat magpasalamat na lang tayo na napunta tayo sa mga naging magulang natin. Maswerte tayo na may mga taong kaya tayong mahalin kahit hindi naman talaga natin sila kadugo. Kaya huwag ka nang malungkot. Halika nga dito, yayakapin na lang kita na mahigpit. Matulog ka na at bukas kausapin mo na sila, ha? Tumango naman si Miggy na gumaan na ang pakiramdam matapos marinig ang kwento ng kanyang ate Rika. Humigayon katabi si Rika habang hinihimas-himas ang buhok nito hanggang sa nakatulog na. Ilang minuto lamang ay sumilip si Lori sa kwarto ni Rika. Ate, nakatulog na po si Miggy. Salamat, Rika. Naaawa ako sa kanya. Alam kong nasaktan siya. Huwag kayong mag-alala, kinausap ko po siya kanina. Lilipas din ho yung tampo niya sa inyo. Salamat, Rika. Mabuti na lang at nariyan ka para kay Miggy. Sige na, magpahinga ka na rin. Good night. Kahit papaano, nakahinga naman ng maluwag si Lori. Bumalik yon sa kanilang silid at nadatnan na abala ang kanyang asawa habang hawak ang cellphone nito. Sino yan, Han? Gabing-gabi na. Si boss, may tinatanong lang tungkol sa trabaho. Mahiga ka na, matulog na tayo. Alanganing oras na, hindi mo na dapat sinasagot yan. Tapos na ang oras ng trabaho. Wala namang problema, tsaka importante lang yon. Oh, kumusta? Tulog na ba si Miggy? Oo, buti alam na alam din ni Rika kung paano pakakalmahin yung anak natin. Maswerte tayo na siya nakuha nating kasambahay. Bukod sa maaasahan siya dito sa bahay, nararamdaman ko na malaki ang pagmamalasakit niya para sa pamilya natin. Tama ka. Nakikita ko rin yun sa kanya. Sige na, matulog na tayo. Kailangan muna nating ipahinga ang isip at katawan natin sa mga nangyari. Magiging maayos din ang lahat, sigurado yan. Tumango na lamang si Lori, sabay humiga at mahigpit naman yung niyakap ng kanyang asawa na si Bobby. Kinaumagahan, nagising sila sa mga halik ni Miggy. Oh, okay ka na, anak? Hindi ka na ba nagtatampo sa amin ng daddy mo? Hindi na po. Sorry po, Daddy, Mommy. Love na love ko po kayo kahit po hindi kayo ang tunay na mga magulang ko. Anak, tanggalin mo sa isip at puso mo yan, ha? Walang dahilan para isipin mo na hindi ka namin tunay na anak. Dahil sa'yo, naranasan naming maging totoong masaya at maging isang pamilya. Kaya mahal na mahal ka namin, anak. Payakap nga ang mami at daddy, anak. I love you, baby namin. Sobrang mahal na mahal ka ni na mami at daddy. Makalipas ang mahigit 1 buwan, tuluyan nang nakaalis si Lori. Naging maayos ang estado ng trabaho niya doon. Madalas din yung tumawag para kumustahin ang kanyang mag-ama pagkatapos ng kanyang trabaho at lalo na sa gabi bago yon matulog. Nagbibigay pa rin siya ng sapat na panahon para sa kanyang asawa at anak na si Miggy. Isang gabi. Wala pa rin ang daddy mo, Miggy? Wala pa po, Mami. Baka po nasa work pa si Daddy. Oo nga po. Nasabi rin po ni Sir na mag-overtime siya this week. Siguro po, dinadaan niya na lang sa trabaho yung pangungulila niya sa inyo. Siguro nga. Sige na, maghapunan na kayong dalawa. Pakisabi na lang sa kuya mo na pagdating ay tawagan niya na lang ako. Bye, Miggy. Matulog ka na rin pagkatapos kumain, ha? May exam ka bukas kaya bawal magpuyat, anak. Okay po, Mami. I love you. I love you too, anak. Nang makauwi si Bobby, agad naman yung inasikaso ni Rika at sinabi ang bilin ng kanyang among babae. Kuya, tumawag po si ate kanina. Tawagan niyo na lang daw po siya. Sige. Tatawagan ko siya pagkatapos kong kumain. Sige po. Upo na po kayo at maghahain muna ako ng pagkain. Sige, salamat. Habang kumakain si Bobby, pasimple niyang pinagmasdan ang dalaga at napangiti pa sa kanyang nakita. Ang sipag mo rin, no? Parang hindi ka napapagod sa ginagawa mo. Maswerte mapapangasawa mo. May boyfriend ka na ba? Salamat po, kuya, pero
Wala na po akong boyfriend. Hiniwalayan ko na po dahil sakit lang naman sa ulo. Mga babae talaga, oo. Ang bilis niyong sumuko. Alam mo, wala namang perpektong relasyon. Hindi dahil nahihirapan ka na o di kaya nagkamali yung partner mo, ayaw mo na. Kapag mahal mo, kailangan mo magtiis. Hindi po sa lahat ng pagkakataon kailangan nating magtiis, kuya. Kailangan nating alamin kung anong mas makabubuti para sa atin. Kailangan isalba ang sarili bago mahuli ang lahat. Hindi na matatawag ng pagmamahal ang labis na pagtitiis sa isang relasyon kahit nahihirapan na. Ang tawag huron, katangahan. Napailing-iling na lamang si Bobby, ngunit bahagyang natawa sa mga sinabi at sa paninindigan ng kanilang kasambahay. Makalipas ang ilang buwan, hanggang sa umabot ng mahigit 1 taon, naging madalas ang pagpapadala ni Lori. Nagawa pa nilang ipaayos ang kanilang bahay. Nagpaplano na rin sila na pag-aralin si Rika. Tsaka na lang po, kahit po kapag nakauwi na lang po kayo, baka hindi ko po kayanin pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho eh. Ayaw ko naman pong mapabayaan ng trabaho ko dito. Sigurado ka ba? Oo naman ate, huwag niyo po muna akong alalahanin. Ang kuya mo, wala pa rin ba? Parang napapadalas yata ang pag-uwi niya ng madaling araw ah. Ay, hindi niya na ako tinatawagan itong mga nakaraang gabi. Wala ka bang napapansin kakaiba sa kuya mo? Alam mo, wag naman sana, pero pakiramdam ko, meron siyang hindi sinasabi sa akin. Bukod po sa umuwi po siya ng madaling araw, napapansin ko po minsan na parang wala siya sa sarili at medyo irritable po siya nitong nakaraan. Minsan nga po, kahit si Miggy nasusungitan niya eh. Pero baka po pagod lang sa trabaho. Kausapin niyo na lang po siya kapag tumawag sa inyo para naman malaman niyo kung ano talagang nangyayari sa kanya. Ay, hindi naman siguro nambababae ang kuya mo, no? Ate naman, sa ganda niyong yan, magagawa niya pa bang mambabae? Siguradong naglilibang lang po yon kasama mga kaibigan niya. Huwag po kayo mag-alala dahil kapag nalaman ko may babae si kuya, syempre, hindi naman po pwedeng itago ko sa inyo yon. Pero malabo pong mangyari yon. Nakita ko naman po kung gaano niya pinapahalagahan ng pamilya niyo. Tsaka wala na siyang dahilan para maghanap pa ng iba. Maganda kayo, sexy at sobrang bait. Hindi niya kayo magagawang ipagpalit. Alam mo naman ang mga lalaki kapag hindi na ibibigay ang pangangailangan nila. Yun ang nagtutulak sa kanila para gumawa ng kalokohan kahit gaano pa nila kamahal ang kanilang asawa. Siguro para lang po yun sa mga mahihina at mga nagpapatalo sa tukso. Ay, naalala ko tuloy yung loko kong ex-ate. Ganyan na ganyan. Hindi na nga maayos ang buhay niya, nagawa pa mambabae. Ay, basta, wag po kayo mag-alala. Siya nga po pala si Miggy, perfect yung exams niya kahapon. Ayun, nakatulog pagkatapos kong kumain at mag-review. Napakasipag talaga mag-aral ng anak ko. Hindi ko na siya iistorbohin, siguradong pagod siya. Ikaw, magpahinga ka na rin. Huwag masyadong magpakapagod, ha? Ate, sanay na po ako. Mas magkakasakit po ako kung wala akong ginagawa. Kumusta na nga pala ang lola mo? Umuwi ka nung nakaraan, hindi ba? Okay naman po siya. Sandali lang po ako doon. Buti, hindi ka nakita nung ex mo. Sino nga yun? Si Arnel ba yun? Wala naman ho sa lugar namin yon. Siguro nakahanap na rin ng trabaho. Mabuti naman ho para makatulong siya sa mga magulang niya. Samantala, habang nagmamaneho ay natanaw ni Bobby ang isang lalaki na noon ay nasa tapat ng kanilang bahay. Nakasuot yon ng kulay itim na jacket at sombrero. Binusenahan niya pa at agad na nagtatakbo papalayo. Mula ng gabing yon, pinaalalahanan niya si Rika na magdoble ingat sa pag-aakala na posibleng magnanakaw ang nakita niya sa labas ng kanilang bahay na tila ba nagmamasid. Kahit saan po talaga may mga magnanakaw, pero wag po kayo mag-alala kuya. Alerto naman po ako at lagi rin nakasara ang pinto kapag mag-isa o di kaya ay kami lamang ni Miggy ang nandito. Sige na, magpapahinga na muna ako. Kumain na ako sa labas kaya hindi na ako sasabay sa inyo ni Miggy ng hapunan.
Kuya, sinisipon ka po ba? Allergy? Hindi. Wala to. Sige na, asikasuhin mo na lang yung trabaho mo, lalo na yung anak ko. Tumango na lamang si Rika at napakunot noo habang pasimpleng sinundan ng tingin ang kanyang amo. Nung sumunod na araw, pagkatapos ng klase, ay namasyal sa mall sina Rika at Miggy. Matapos maglaro at kumain ng bata, nagpaalam yon na iihi. Habang hinihintay si Miggy sa may labas ng CR ng mall, natanawan niya ang isang pamilyar na muka na may kasamang babae. Magkahawak kamay pa ang mga yun habang nagkukwentuhan. Nagtago si Rika sa isang tabi habang tinatanaw ang dalawa. Bigla siyang kinabahan nung mga sandaling yon. Ibig sabihin, tama ang hinala ni Ate Lori. May babae nga si Kuya Bobby. Diyos ko, lahat na lang ba ng lalaki manloloko? Mga hindi marunong makontento. Kawawa naman si ate. Ay, anong gagawin ko? Dapat malaman ni ate ang totoo. Pero tama ba na sabihin ko na agad sa kanyang nakita ko? Ate Rika, bakit po kayo nagtatago dyan? Okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Uwi na tayo? Ano kasi, medyo... masama ang pakiramdam ko. Okay po. Baka nasa bahay na rin po si Daddy. Oo. Baka hanapin tayo. Sa mami mo lang tayo nagpaalam eh. Pero sigurado ko na hindi pa yun uuwi. Bakit po? May overtime po ba? Oo. Sigurado mag-overtime na naman ang Daddy mo. Ang dami niya kasing trabaho sa opisina eh. Tara na, Miggy. Sabi ng mami mo tawagan natin siya agad pagdating natin sa bahay. Opo, marami po ulit akong ikukwento kay Mami. Ako rin sana eh. Kaya lang, ay... Ano yun, ate? Wala. Joke lang yun. Nang gabing yun, umiwas na lamang si Rika sa mga tanong ng kanyang among babae nang tumawag sila ni Miggy. Nagkunwari na lamang siya na maraming ginagawa. Kailangan ko munang siguruhin na tama yung nakita ko. Kung sakaling may relasyon sila ng babaeng yon, kailangan ko munang sakyan ang mga nangyayari. Kailangan kong gumawa ng paraan para malaman ang katotohanan. Nang makauwi si Bobby, agad siyang sinalubong ng kanyang anak. Daddy, pumunta kami kanina sa mall. Ano? Anong oras? Anong ginawa niyo ron? Rika, bakit naman kayo umalis na hindi nagpapaalam sa akin? Sorry po, kuya. Nagpaalam naman po kami kay Ate Lori. Tumawag po kasi siya bago kami umalis. At saka, saglit lang naman po kami doon. Naglaro at kumain lang po si Miggy, tapos umuwi na po kami. Basta, sa susunod sasabihin niyo sa akin kung saan kayo pupunta. Para alam ko at mas maganda pa rin yung nag-iingat tayo. Mula nung gabing yun, mas lalong nakahalata si Rika sa kakaibang kinikilos ng kanyang amo. Madalas yon may kausap sa cellphone at kung minsan ay nakakalimutan pang tumawag kay Lori o di kaya naman ay dadating na madaling araw na nakainom. Naging malakas din ang kutob ni Lori at namumroblema na sa kanilang sitwasyon. Alam ko namang marami akong pagkukulang sa kanya dahil nandito ako, kaya hindi ko magagampanan yon. Pero hindi niya ba nakikita kung para saan tong pagsasakripisyo ko? Dati naman hindi siya ganyan ah. Ay, mas makabubuti siguro kung babalik na lamang ako dyan. Baka kasi sa kagustuhan kong gumanda ang buhay namin, pag uwi ko, wala na akong asawang uuwian. Ate, wala naman pong mali sa'yo. Na kay kuya naman po kung magloloko pa siya. Ang panloloko ay isang desisyon, hindi aksidente lang. Ay, tama lang po na umuwi na kayo para malaman nyo kung ano ba talaga nangyayari sa kanya. Ilang buwan na lang naman matatapos na ang 2 taon kong kontrata. Hindi na ako pipirma ng panibago. Sayang sana. Kaya lang kung ganito namang walang kapayapaan ang isip ko, mahihirapan lamang ako. Nang gabi ring yun, wala akong ginagawang masama. Marami lang akong inaasikaso. At ano naman ang masama sa paglabas-labas ko, Han? Isa pa, kaysa magmukmuk ako sa pangungulila sa'yo, edi nililibang ko na lang ang sarili ko kasama mga katrabaho ko. Mas okay na yun kaysa mambabae ako. Isa pa, alam mo namang hindi ko magagawa yun.
Kayo ni Miggy ang buhay ko, kaya wala kang dapat ipag-alala. Sana nga, Han. Dahil hindi kita mapapatawad sa oras na malaman ko na niloloko mo ko. Hinding-hindi. Naging mas maingat na lamang si Bobby sa kanyang mga ikinikilos, hanggang sa sumapit ang 8 kaarawan ni Miggy. Nag-uwian na ang mga bisita at magliligpit na sana si Rica nang biglang mayroong nag-doorbell. Pinagbuksan niya yon ng gate at agad na bumungad ang nakataas na kilay ng isang babae. Yun ang babae na nakita niya sa mall kasama ni Bobby. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi mo ba ako papapasukin? Sayang naman ang regalo kong to para kay Miggy. Hindi naman pwedeng iabot ko na lang sa'yo at baka masira pa. Matagal ka na bang katulong dito? Matagal na rin ho. Kayo ho, sino po ba kayo? Ngayon ko lang kasi kayo nakita. Halos kilala ko na rin po kasi ang mga malapit na kaibigan at kamag-anak ni na Ate Lori at Kuya Bobby. Mas importante pa higit sa kung sinong kaibigan at kamag-anak nila sa buhay ni Miggy at sa buhay ni Bobby. Huwag ka na masyadong maraming tanong at mas makabubuti rin kung ititiko mo na lang yung bibig mo at ipikit yung mga mata mo habang nandito ako. Ayaw ko kasi sa pakialamera at sumbongera. Naintindihan mo? Tiningnan pa siya noon mula ulo hanggang paa bago tumuloy sa loob ng bahay. Sinundan na lamang yon ng tingin ni Rica. Totoo pala na mas matapang ang kabit kaysa sa original na asawa. Ang sarap mong kaliskisan. Ay, ang arte at maldita. Akala mo namang kagandahan. Para ka namang hipon, ganda ng katawan, tapo ng ulo. Wala ka namang pinatbat kay Ate Lori, kaya lang, mukha kang malandi, kaya nadadala sa'yo si Kuya Bobby. Akala mo hahayaan ko na lang na lokohin niyo si ate? Sige lang, gumawa ka ng kalokohan. Kapag nakakuha na ako ng sapat na ebidensya, hindi ako magdadalawang isip na isumbong kayo. Nakakahiya at nakakadiri kayo. Samantala, anong ginagawa mo dito? Sabi ko naman sa'yo, pupuntahan na lang kita eh. Paasa ka kasi eh. Ilang linggo ka ng ganyan. Pupunta tapos hindi naman. Iniiwasan mo ba ako? May usapan tayo, Bobby. Hindi mo pwedeng kalimutan yon. Hi, sino po kayo? Hi, Miggy. Ako nga pala si Mia. Heto, may dala akong regalo para sa'yo. Happy birthday, anak. Po, bakit po tinawag niyo akong... wala. Yung talagang tawag ko sa mga bata. Alam mo, halos kasing edad at ka-birthday mo rin kasi yung anak ko. Gwapo rin siya katulad mo dahil nagmana siya sa daddy niya. Okay po. Salamat po sa gift. Daddy, matutulog na po ako. Aba, napagod yata ang anak ko ah. Sige na anak. Kakausapin ko lang muna ang bisita natin. Rica, pasuyo naman kay Miggy. Pakisamahan mo muna siya sa kwarto. Magpahinga ka na rin. Bukas mo na iligpit yung mga yan. Tumango naman si Rica kahit batid niya na may kung anong pinaplano ang dalawa. Kitang-kita niya rin ang mga kakaibang tinginan ng mga yon. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Ikaw talaga? Kunwari ka pa pero miss na miss mo rin naman ako, hindi ba? Dahil sa mapupusok na halik ng babae, natangay na ang dalawa sa kwarto at doon ay mainit na pinagsaluhan ang gabing yon. Hindi na nakapagtimpi pa si Rica. Nang makatulog na si Miggy, lumabas siya para usisain kung anong ginagawa ng kanyang Kuya Bobby at ng bisita nito. Dahil sa mga halinghing na nagmumula sa silid na bahagyang nakaawang ang pinto, nagkaroon siya ng pagkakataon na kunan ng larawan at video ang kataksilang ginagawa ng mga yun, hanggang sa hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili. Kuya, talaga bang nakakaya niyong lokohin si Ate Lori? Hindi niyo man lang inisip ang nararamdaman niya? At ikaw, babae, hindi mo ba nakikita kung anong sinisira mo? Naninira ka ng pamilya. Ahas ka. Sa dami ng pwede mong tuklawin niyo, may asawa pa. Ang lungkot ba ng buhay mo para sirain ang isang masayang pamilya, ha? Alam mo, kanina pa ako nagtitimpi sa pakialamerang to. Huwag mo akong husgahan. Dahil sa totoo lang, wala ka namang alam.
Isa ka lang kasambahay na mangmang. At sino ka para sabihing naninira ako ng pamilya, ha? Ako ang nauna sa buhay ni Bobby. Ang Lori na yon, siya ang mang-aagaw. Kami sanang masayang pamilya ngayon. Matagal na kami magkarelasyon, pero nung bumalik ako, naagaw na siya sa akin ni Lori. Alam ko ni minsan, hindi na wala ang pagmamahal sa akin ni Bobby. Nung nagkita kami ulit, may nangyari sa amin at hindi ko inaasahan na magbubo ngayon. Dahil hindi niya naman ako kayang panindigan, minabuti kong ibigay sa kanya ang bata matapos ko manganak at para muling ipagpatuloy ang buhay ko. Ako ang nanay ni Miggy. Kaya ka gumagante at hinahayaan mo maging kabit ka lang? Ano pa man ang dahilan, hindi pa rin tama ang ginagawa mo. Kaya para matapos ng lahat ng to, kailangan tong malaman ni Ate Lori. Isasend ko sa kanya lahat ng picture ng kababuyan ninyo. Yan ang wag na wag mong gagawin. Akin yung cellphone mo. Akin na sabi. Nilingon ni Mia ang isang malaking vase at malakas niyang inihataw yon sa likod na bahagi ng ulo ni Rika. Bigla na lamang nandilim ang paningin ng dalaga at bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Ha? Anong ginawa mo? Pinatahimik ko. Yun naman ang gusto mo, di ba? Nang makita nila ang pag-agos ng dugo mula sa ulo nito, nagkatinginan ang dalawa na animoy biglang nakaramdam ng matinding takot. Pinatay mo siya? Anong gagawin natin? Mas matakot tayo kung buhay pa yan at ikanta mga kasalanan natin. Kailangan natin gumawa ng paraan para tuluyan na siyang mawala. Sakalin mo para masigurong patay na talaga o di kaya... alam ko na. Kumuha yon ng isang damit at ibinusal sa bibig ng dalaga. Nang hingirin yon ng tali at sako kay Bobby, pinagtulungan nilang itali ang kamay at paa ni Rika bago isinilid sa sako. Agad namang nilinisan ni Bobby ang dugo sa sahig. Pagkatapos ay isinakay nila yon at dinala sa karatig baryo at tinapon sa may estero malapit sa isang ilog. Patawarin mo ko, Rika. Kailangan ko lang gawin to. Seryoso ka ba? Umiyak ka ng dahil sa babaeng yan? Kapag nagpadala ka sa konsensya mo, siguradong makukulong tayo pareho. Tara na at baka may makakita pa sa atin dito. Agad nilang pinaarangkada ang kotse pabalik sa bahay. Umalis na rin agad si Mia matapos kuhanin ang kanyang bag, habang naiwan naman na tuliro si Bobby na takot pa rin sa mga nangyari. Samantala, pilit na kinukuha ng isang lalaki ang isang sako sa estero. Sinundan niya kasi ang sasakyan ni Bobby sa pag-aakala na sakay noon si Rika. Saksi siya kung paano tinapon ang sako na hindi niya malaman kung ano ang laman. Hindi tumigil si Arnel hanggang sa nakuha niya yon at agad na binuksan. Tinanggal niya ang damit na nakabusal sa bibig ng babae, pati na rin ang tali sa kamay at paa nito. Ha? Rika? Rika, gumising ka! Anong ginawa nila sa'yo? Gumising ka! Humingi siya ng tulong sa mga taong naninirahan sa baryo upang dalhin ang dalaga sa ospital nang mapansin niya na humihinga pa yun. Mukhang kritikal na ang kondisyon niya at hindi naaabot pa sa ospital Napakawalang awa naman ang may gawa nito sa kanya. Bilisan niyo na ho, Manong. Hindi po siya maaaring mamatay. Hindi siya pwede mawala sa akin. Makalipas ang 1 linggo, matapos sumailalim sa operasyon dahil sa namuong dugo sa utak nito, ay nagising na rin si Rika. Nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na muka. Anong ginagawa mo dito? Anong ginawa mo sa akin? Ang sakit ng ulo ko. Yan, nagagalit ka na naman kasi. Ako nagdala sa'yo dito pero hindi ko alam kung ano ba talaga nangyari sa'yo. Maliban sa nakita ko kung paano ka itinapon ng amo mong lalaki at yung babaeng kasama niya, hindi ko nga alam na ikaw palang laman ng malaking sako na yun Gusto ko sanang mag-report sa mga pulis pero ayaw naman kitang pangunahan kaya minabuti kong hintayin kang magising. Buti nga nagising ka ni. Ay, magpalakas ka muna at kapag magaling ka na, tsaka natin babalikan ang mga taong may gawa nito sa'yo. Siya nga pala, papunta na rin dito yung lola nanay mo. Sasamahan daw siya ni tatay. Hindi ko muna ipinaalam sa kanya nung hindi pa maayos ang lagay mo dahil ayoko naman na
mag-alala pa siya ng sobra-sobra. Teka, paano mo ba nalaman na sinusundan mo ba ako, ha? Ikaw ba yung lalaking palaging umaaligid sa labas ng bahay? Oo, ako yun. Pasensya na. Nagbabaka sakali lang naman ako na makita ka. Alam ko namang hindi mo pa ako napapatawad pero gusto ko lang din makasiguro na okay ka at ayaw ko namang tuluyan na mawala ka sa akin. Sira ka talaga, no? Hindi mo pa rin talaga ako. Aray! Oh, yan kasi. Magpagaling ka muna bago ka magalit. Oo na. Pumunta ka paggaling ko. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko pero hindi ibig sabihin nun. Bayad ka na sa panloloko mo sa akin, ha? Kita mo yung nangyari sa akin? Bunga rin to ng isang malaking panloloko. Isang malaking sikretong natuklasan ko kaya gusto nila akong patahimikin. Mga walang konsensya. Akala siguro nila habang buhay na nilang maitatago ang katotohanan. Habang nag-uusap ang dalawa, siya namang pagdating ni Lola Gaying, agad niyang niyakap ang kanyang apo at napahagulhol. Mga walang puso! Hindi ko maaaring palampasin ang ginawa nila sa'yo. Hindi sapat na may pakulong natin sila. Kailangan din nila magdusa sa pamamagitan ng aking itim na kapangyarihan. Ang masasamang loob ang dapat dumanas ng karahasan, hindi ang mga taong may mabubuting puso. Arnel, kahit pa hindi pa tuluyang humuhupa ang inis ko sa'yo, gusto ko magpasalamat dahil niligtas mo ang apo ko. Maraming salamat sa'yo. Walang anuman po, Lola. Gusto ko rin pong humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Alam ko pong mahirap paniwalaan pero sinusubukan ko pong maging mabuting tao para maging karapat-dapat ulit para kay Rika. Inirapan lamang siya ni Rika matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Sabay iginiya ang tingin sa kanyang lola at matipid na ngumiti. Lola, nanay, huwag po kayong mag-alala. Okay na po ako. Makakalabas na rin ho ba ako agad dito? Oo, apo. Kailangan mo maging malakas para balikan ang mga taong dapat magbayad sa kahiyupang ginawa nila sa'yo. Gagawin ko ang lahat para pagsisihan nila ang bawat segundo ng natitirang buhay nila dito sa lupa. Makalipas ang mahigit 1 buwan. Gusto ko kay Ate Rika. Ayaw ko sa'yo. Bad ka. Habang umiiyak ang bata, ay tumakbo yun papunta sa kwarto nito at isinara ang pintuan. Masyado kang choosy, ha? Tatamaan ka talaga sa akin. Ano nangyayari dito? Teka, bakit ang kalat ng bahay? Sino ka? Nasaan si Rika? Hello? Kayo po ba si Ma'am Lori? Ang asawa ni Bobby? Ano po ako? Ako po yung naging kapalit nung magnanakaw ninyong kasambahay? Si Rika? Oo, yun nga. Naikwento po kasi yun sa akin ni Sir. Si Rika? Magnanakaw? Hindi totoo yan. Hindi niya magagawang magnakaw. Alam nga naman ho, ako ang nagsisinungaling. Hey, akin ho yung mga gamit nyo. Dadalhin ko na sa kwarto ni Bobby, ni Sir Bobby. Tulog pa po kasi siya kasi pagod na pagod siya kagabi. Bigla namang lumabas ng kwarto si Bobby na noon ay nagising dahil sa ingay na kanyang naririnig. Ha? Anong? Han? Bakit hindi mo sinabing uuwi ka pala? Mukha namang hindi ka na interesado kung uuwi pa ako o hindi. Hindi mo nga sinasagot ang mga tawag ko eh. Well, hindi naman nakapagtataka dahil alam ko naman na kung anong pinagkakaabalahan mo ngayon. Ngayong nandito na ako at hindi na ako aalis pa. Hindi na natin kailangan ng katulong, lalo na kung hindi naman maalam sa bahay. Tingnan mo nga itong itsura ng bahay natin. Ang kalat. Siguro ganito rin karumi ang pagkatao mo, no? Anong sabi mo? Akma na sanang sasampalin yon ni Mia nang biglang pinilipit ni Lori ang kamay ng babae. Han, tama na yan. Ano ba nangyayari? At talagang nagmamaang-maangan ka pa, ha? Ang kapal ng pagbumuka ninyo. Mga taksil, napakasama nyo. Ilang sandali pa, nagdatingan na rin ang mga kapulisan upang hulihin sina Bobby at Mia. Han,
Ano to? Wala akong ginagawang mali. Wala akong kasalanan. Wala akong ginawa kay Rika. Bitawan niyo nga ako, ano ba? Hindi ko alam ang binibintang niyo. Bitawan niyo ako, sabi! May sapat kaming ebidensya para hulihin kayo, kaya sa presinto na lamang kayo magpaliwanag. Nang makaalis ang mga yon, ay pumasok si Lori sa kwarto ng kanyang anak. Yakap noon ang kanyang larawan habang nakatalukbong ng kumot at umiiyak. Mami ko! Mami! Anak, sorry at ngayon lamang si Mami. Sorry. Mami, nawawala po si Ate Rika. Iniwan niya po ako. Mami, huwag na kayong alis, please. Ayaw ko na kay Yaya Mia. Ayaw ko sa kanya, Mami. Ba't siya? Pinapalo niya ako. Tahan na, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako aalis sa tabi mo. At alam mo ba, makakasama ulit natin si Ate Rika. Hindi kanya iniwan. May masama lang na nangyari sa kanya. I love you, anak. Hindi magiging madali para sa atin ang mga pagbabago at pagdadaanan natin bago maging maayos ang lahat. Pero ipinapangako ko na kakayanin ko para makapagsimula tayong muli. Kahit tayo na lamang, anak ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Mami? Anak, nagsinungaling sa akin ng daddy mo. Marami siyang sikreto at kasalanan na itinago sa akin. Marami siyang pagkakamali na dapat niyang itama. Mahigpit na yakap na lamang ang ibinigay ni Miggy sa kanyang ina nang napahagulhol na yon. Samantala, nagulat si Bobby nang makita ang babae na nakangisi at nakatitig sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Minumulto mo ba ako? Ang lakas ng loob mong itapon ako sa estero, tapos ngayon halos maihi ka na yata sa salwal sa takot. Huwag ka mag-alala, buhay na buhay pa ako, kaya nga nandyan ka eh. Malinaw kong naihayag ang lahat ng ginawa mo sa akin at maging ang pagtataksil mo kay Ate Lori. Hayop ka. Kasalanan mo pala kaya nasira kami mag-asawa. Mapapatay kita. Ako pa ang may kasalanan? Tanga ka ba? Kasalanan mo yon. Walang ibang dapat sisihin dito kundi ikaw. Ikaw at ang kabit mo. Huwag ka masyadong magalit dahil nagsisimula pa lang akong maningil sa pagtangka niyong pagpatay sa akin. Magdasal ka na mapadpad ka sa langit dahil bago ka pa man makarating sa pangalawang buhay, sisiguruhin ko magiging impyerno ang buhay mo dito sa lupa. Anong pinaplano mo? Ha? Rika, bumalik ka rito! Kapag nakalabas ako rito, mapapatay kita! Sige nga, paano ka makakalabas sa mga rehas na yan? Itong tatandaan mo, hindi namin hahayaang makalabas ka pa dyan ng buhay. Dyan ka na mamamatay, mabubulok at pagpipiestahan ng uod at langaw. Mas aalingasaw ka pa higit sa mabahong basura at putik sa estero. Makalipas ang ilang gabi, hawak ni Lola Gaying ang larawan at ilang mga damit na ibinigay sa kanya ni Lori. Pinuntahan niya pa mismo ang bahay noon dahil gusto niya ring kumustahin ang lagay ni Rika. Nataon naman na bakasyon noon kaya kasama niya si Miggy na labis namang natuwa nang muling makasama ang kanyang ate Rika. Sigurado ka ba na bukal sa kalooban mo na barangin ko ang magaling mong asawa? Sigurado ho ako. Walang mapaglagyan ng galit na nararamdaman ko. Mula palang umpisay, niloloko at pinibilog niya na pala ang ulo ko. Hindi ko nagugustuhin makasama at makita pa siya. Gusto ko nang tuluyang mawala siya sa buhay namin ni Miggy. Isa pa, hindi ba't yan rin naman ang gusto niyo mangyari para maipaghiganti natin ang ginawa nila kay Rika? Tama ka dyan. Sa totoo lang, gusto ko lamang siyang pasakitan at maranasan niya ang sakit na halos ikamatay niya. Ngunit dahil ibang iyong kahilingan, pagbibigyan kita. Buburahin natin siya sa mundong ito. Pero bago yon, gusto ko munang gumapang siya sa hirap at sakit na katumbas ng kanyang mga kasalanan na nagdulot ng sakit at pait sa ating puso. Higit sa lahat,
Pagsasamahin natin sila ng kabit niya. Hindi na natin siya hayaan pang maging isang ina. Wala siyang karapatan dahil saksakan ng itim ang kanyang budhi. Isa-isang sinindihan ni Lola Gaying ang mga kandila at pinalabas muna sa silid na yon si Lori. Amoy na amoy niya ang usok at bahagyang pinakikinggan ng babae ang mga salita na binibigkas ng matanda. Kung maalam lamang ako, Mambarang, ako mismong gagawa nun para sa inyo. Habang buhay na nakaukit sa puso ko ang mga kasinungalingan at kasalanan mo, Bobby. Napabuntong hininga pa yun bago lumabas ng bahay at pinuntahan sa may kubo ang noon ay nagkakatuwaan pa rin na sina Rika at Miggy. Samantala, Hindi ako makahinga. Tulungan niyo ako. Naglingunan ang mga kasamahan noon sa selda nang kumalansing ang malalaking kalawang himpako sa sahig. Kasabay noon ay ang paglabas ng malalaking linta at mahabang bulate sa kanyang ilong. Bumubulwak din ng putik ang kabilaan niyang tainga. Ano nangyayari sa akin? Tulungan niyo ako. Ayan, kabit pa more. Todas ka ngayon. Namimilipit sa sakit hanggang sa napansin ng mga kasamahan noon sa selda na unti-unti nang nangungulubot ang kanyang balat, kasabay ng pagluha ng dugo at patuloy na pagsuka ng mabahong putik at basura. Inilabas na lamang yun sa selda at bago pa man mabigyang lunas ay agad na yun binawian ng buhay. Nang mga sandaling yun, inuuntog naman ni Bobby ang kanyang ulo sa pader at naghihiyaw ang lalaki. Pakiramdam niya puputok na ang kanyang ulo sa sobrang sakit na animoy hinahampas ng matibay na bagay at tinutusok ang kanyang utak ng kung anong matulis na bakal. Nanginginig ang kanyang kamay habang napapahiyaw na animoy pinipilipit ng napakalakas. Hindi ko na kaya. Hoy, Bobby! Anong kadramahan yan, ha? Lintik, ang sarap-sarap ng tulog namin, ang bubulaho ka eh. Gusto mo na naman ba ng sakit ng katawan, ha? Nang hawakan ng lalaki ang muka ni Bobby at akmasa ng susuntukin, napaatras yun nang bigla yung sumuka ng maliliit na kuhol at patay na palaka. Ay, palaka! Ano ba yan? Anak ng teteng, napatili ka dyan ah. Ang tapang-tapang mo, takot ka pala sa palaka? Bakla! Binabarang yan. Mambabarang lang ang kayang gumawa niyan. Ay, naku, napakalupit. Hindi ka nabubuhayin yan, Bobby. Rest in peace na, brother. Nakikiusap ako. Tulungan niyo ako. Ayaw ko pa mamatay. Hindi ka namin matutulungan o kahit ng sino paman. Katumbas yan ang mga kasalanan mo. Mas malupit pa sa batas ng tao yan. Hindi ka niya tatantanan hanggang sa matuluyan ka para lamang maibsan ang galit ng tao na may kagagawan yan. Maaari rin naman na pag-utusan lang yon, pero bibihira nakakaligtas sa barang. Lalo na kung tunay ka nagkasala. Pinagsisisihan ko na lahat ng kasalanan ko sa asawa ko at kay Rika. Nagsisisi na ako. Aminado ka naman pala may kasalanan ka eh. Kaya tanggapin mo na lang yung kaparusahan mo. Tanggapin mo na mamamatay ka na, pre. Doon din naman ang punta nating lahat eh. Medyo maaga ka lang. Ilang sandali lamang, hinawakan ni Bobby ang kanyang leeg. Pagkatapos ay mayroong tumagos na basag na bote doon at tumilamsik ang napakaraming dugo. Nangisay si Bobby at di nagtagal, nalagutan na rin siya ng hininga. Tapos na. Ngayon ay hinihintay naman kayo ng impyerno upang muling pagbayaran ang kasalanan nyo dito sa lupa. Kung isa sa mga araw na ito ay magkikita-kita tayong muli, sinisiguro ko na matutuwa akong makita kayo roon upang ipaalala sa inyo ang mga kawalang hiyaan ninyo.
Makalipas ang 1 taon. Ang kulit mo talaga. Hindi ka pa napapagod sa kakasunod at kakahingi ng tawad? Bahala ka. Basta hindi ako titigil hanggat hindi mo ako binibigyan ng isa pang pagkakataon. Arnel, hindi mo kailangan gawin to kung gusto mong patunayan ang sarili mo. Ang gusto ko, ayusin mo muna yung buhay mo. Ako rin naman kailangan kong gawin muna ang mga gusto ko at abutin ang mga pangarap ko. Napakaraming nangyari at marami akong natutunan. Alam mo, kung tayo naman talaga eh. Hindi natin kailangang ipilit. Isa pa, alam natin sa sarili natin na pareho tayong hindi pa handa. Sige na, umuwi ka na muna. Ay, nako Arnel. Lalo lang makukulitan sa iyo ang apo ko. Alam mo, kung gustong-gusto mo na talagang magkaroon ng girlfriend ay baka nakakalimutan mong single din ako. Aba, maganda rin naman ako Lola naman, hindi ko naman balak karibalin si Mang Karyo. Nagkanda-kuba-kuba yun, kahihintay sa matamis niyong oo. Loko kang bata ka. Sige, okray mo si Karyo. Wari ko naman ay matutulad ka rin sa kanya. Sa taas ng pride ni Rika, na mas mataas pa sa poste ng kuryente, ay malabong magkaayos pa nga kayo. Teka, si Lori na lang kaya ang ligawan mo. Total byuda naman na ito. Ay nako, okay lang ako Lola. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Alam niyo naman na allergic ako sa mga manloloko. Sipatin mo naman ang itsura ni Arnel. Kahit pa magloko ay bawing-bawi naman sa kagwapuhan. Kung ako magiging girlfriend nito, malamang laging mabawian ng buhay yung magtatangkang mag-agaw. Ay, sige na Arnel, umuwi ka na. Huwag ka mag-alala. Alam ko sa sarili ko na darating ang araw, tuluyan din kitang mapapatawad. Salamat sa pagmamahal at hindi pagsuko pero kailangan muna natin maging malaya sa ating nakaraan para makapagsimula tayo ulit. Gusto ko sa susunod na magkita tayo, wala na ako ni katiting na galit at inis na nararamdaman sa'yo. Sana sa pagkakataong yon, handa na ulit ako magmahal at magtiwala. Ay, kung yan talaga ang gusto mo, tatanggapin ko naman. Basta lagi mong iingatan ang sarili mo Pwede bang mayakap kita kahit sandali lang? Abat talagang humirit pang lokong to Tumango naman si Rika, sabay mahigpit na niyakap ni Arnel at agad na ring umalis. Napansin ni Lola Gaying ang pagtulo ng luha ng dalaga. Huwag ka nang masyadong magpakipot, baka magsisi ka. Kita mo namang patay na patay sa iyo yung tao at napatunayan niya naman kung gaano kanya kamahal. Ano ba ang problema at binasted mo pa rin? Natatakot lang po ako, Lola. Ayokong mangyari sa akin yung pinagdaanan ni Ate Lori. Opo, aaminin ko, hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa kanya, pero hindi sapat yon para makipagbalikan ako sa kanya. Mas masusukat ang pagmamahal kung sa kabila ng distansya at oras na hindi kami magkasama, sa panahon na inaayos namin ang kanya-kanya naming buhay, ay nananatili pa rin sa puso at isipan namin ang isa't isa. Tama ka dyan. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, lalo na pagdating sa relasyon. At lalong hindi ka rin pwedeng magpakampante. Alam mo, ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na maglolo ko si Bobby. Sabi ko nga, ang swerte ko sa asawa ko. Malay ko ba naman na magaling pala siya magtago ng sikreto. Nakakatawa na lang isipin na nagawa niya yun sa loob ng maraming taon. Mahirap talaga kapag masyado ka nagtitiwala dahil doble-doble rin yung sakit kapag niloko ka. Kaya patawarin nawa ako ng Diyos sa mga nagawa ko. Maling pumatay ng tao at gumanti, pero tanggap ko ang kasalanan na yon at ang kung anumang magiging kaparusahan. Ang hangad ko lang ay maging masaya si Miggy at mabigyan ko siya ng magandang buhay. Alam mo ate, maswerte ka pa rin. Mahal na mahal ka ni Miggy. Kahit alam niya na yung totoo, walang nagbago sa kanya. Niwala siya ni katiting na amor sa tunay niyang ina dahil ikaw ang nagpakaina sa kanya. Ikaw lang ang nararapat na maging nanay ni Miggy. Ano ka ba naman? Hindi ba tumayo ka rin bilang ina niya nung mga panahon na wala ako? Alam mo, darating ang araw na magkakapamilya ka at sigurado magiging mabuti kang ina sa magiging mga anak mo.
Makalipas ang ilang buwan, nakabili ng kondo sa Maynila si Lori at doon ay isinama niya si Lola Gaying at Rica. Si Lola Gaying ang nag-aasikaso kay Miggy habang si Rica naman ay bumalik sa kanyang pag-aaral sa tulong ni Lori. Hanggang sa lumipas ang mga taon at lumago ang negosyo ni Lori at si Rica naman ay nagtuturo na sa pampublikong paaralan sa Maynila. Isang araw, habang namimili si Rica sa isang department store, bigla na lamang may tumapik sa kanyang balikat. Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Kumusta? Ano yan, para sa anak mo? Anak ko? Wala pa akong anak, no? Gagamitin ko to sa school. Binibigay ko sa mga bata. Mabuti naman kung ganun. So, teacher ka na pala? Oo. Ikaw, kumusta ka na? Kakauwi ko lang galing sa ibang bansa. Nagtrabaho ko bilang factory worker tapos nag-ipon para makapagsimula ng negosyo at syempre gusto ko rin magkaroon ng sariling pamilya. Wow, congrats! Mabuti naman kung ganon. Masaya ako para sa'yo. Baka naman pwedeng maging abay sa kasal mo. Ayoko nga. Pwede wag. Sige, dyan ka na nga. Uy, sandali lang. Ito naman, di na mabiro. Nagagalit ka na agad, di pa nga ako tapos magsalita eh. Ayaw kong maging abay ka dahil gusto ko, ikaw ang bride ko. Yun ay kung may pag-asa na akong bumalik sa buhay mo. Ay, linawin mo kasi agad. Tara na. Tara na, as in, pakasal na tayo? Hindi kasal agad. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Marami tayong dapat ikwento sa isa't isa katulad ng dati. Tapos ililibre mo ako. Ay, hindi pala. Ang term ay kailangan mo akong i-date. Okay lang ba? Oo naman. Sobrang na-miss kita. Uy, yakap agad. Ano ba? Nakakahiya. Kahit kailan, hinding-hindi ko ikahihiyang ipagsigawan kung gaano kita kamahal. I love you, Rica! Mahal na mahal kita! Hoy, nakakahiya, pinagtitinginan na tayo dito. Kahit kailan talaga sakit ka sa ulo. Okay lang, ang importante, mahal mo pa rin ako. Oo na, ang kulit mo. Yun, isa na namang magandang kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po sa pagtsatsaga, sa pakikinig, at sa walang sawang pagsuporta. Dahil dyan, meron po ulit tayong shout out. Simulan po natin kay Dayan De Chosa. Hi po kay Ricardo Sequeña. Happy birthday kay Grayson Rivera sa January 11 from Mami MJ Rivera. Hi kay Sydney Crosswind, kay Richard Flores, kay Medellina, kay Glovina Perales, Ami Viray, Angie Angara. Hi din po kay Mel Santarita, kay Rosel Granada, kay Febe Rañada, Jennifer Camacho, Pureza Tagiwalo, Marisa Staples, kay Manny Maniego, Matilde Abelera, hi kay Gay Somodio, kay Len TV2, Juvelin Camacho, kay Jubel Baldonasa, kay Chuchay Kulit, hi din po kay Violeta Buhay, kay John Chris, Lucille De Lima, kay Vicky Abut, kay Hanalyn Channel, hi din po kay Sandro Gar of Kristen Bakery, Tapas, Capiz, hi din po kay Finky Rusi 14, kay Asia Salim Aldoseri, hi din po kay Rhea Abinza, kay Samuel Acedilia, kay Jackie De Milan, kay Jocelyn Murilla, shout out kay Sylvia Marie Alegre, kay Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay Robert Crimen, kay Jessie Alegre, kay Amy Carbonilla, kay Rosemary Casonete, kay Jerlyn Abordo, Amy Bog, kay Gemma De Ocampo, hi kay Susan Lebrera, hi kay JV Abdullah, kay Randy Domingo from Richard or Ricardo Domingo. Hi din po kay Sol de los Santos, kay Celia Tolentino, Bamba Katana, Leia Isogon, Roslyn Jimenez, Cards Gracilia. Hi din po kay Nympha Navarro, Charlene Gumansing, Mike Mar Tubilan. Hi kay Josephine Marcaida,
sa Usman Abregana at Amuale family from Norsen TV. Hi po kay Maria Jeline Canto, Virginia Pontillas, kay Peter Tom Galindez. Hi din po kay Catalea Soto, Jelana Amanda, Igorotang Pobre. Shout out din po kay Sheena Enriquez, kay Aaron, kay Elaine Cardiente, Evelyn Reyes, Edison Gonzalez, Christine Victorino, kay Gerald Fermanis, kay Raquel Shibata, Isagani Minya. Hi din po kay Raimundo Gatmen. Hi kay Arlene Consensino, Chrisjel Mamado, Angelina Ay, kay Vilma Bautista, Jonah Lopez, kay Roxanne Gaudicos, Jessica Sobremonte, Angelina Ignacio, Alfreda Alano, Irma Umali. Hi din po kay Dizon Nena, Norin Nacionales, at Marites Manabat. Sa mga hindi po natin nabanggit, marami pa po tayong susunod na videos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.